inspiration. Mga kapatid, be your children's encourager. Nakakalungkot to kung tayo mismo ay hindi ho nag-i-encourage sa ating anak, kundi nagiging sanhi ng discouragement nila. Hindi ko lang kung nabanggitan niyo yung salitang, ang bobo mo naman, laki-laki mo na, lampa ka pa. Iyan ang mga masasakit na karanasan na kung atin hong iisip-isipin bilang mga anak, yun ay tumatanim sa puso ng isip ng ating mga anak. Papansin natin dito yung verse 8, napakaganda ho nito. At ito yung palagay ko na nakita ko na sentro ng ating pinag-aaralan. And Abraham said, "My son, God will provide." Alam niyo, napakagandang encouragement ito para kay Isaac. Napasan niya yung panggatong at hindi niya alam na yung panggatong na yun ay sa kanya gagamitin. Isipin natin na yung panggatong, pasan mo, tapos sa iyo rin naman gagamitin. Pag malalaman mo, tiyak na mati-discourage ka. Pero alam niya, napakaganda na sagot ni Abraham. Sabi niya, "My son, God will provide." Napakagandang encouragement para kay Isaac. God will provide. Ang sabi po, there are 4 ways parents discourage their kids. Ano yung una? You offer too much help. Kapag daw po ikaw ay masyadong nag-o-offer ng tulong sa iyong anak, yung bang kaya naman niyang gawin, pero ikaw pa rin ang gumagawa, at ang dahilan mo ay, minsan, hawa naman ang aking anak. Kaya daw po maraming mga mama's boy. O kaya naman, mga papa's boy. Bakit? Kasi may mga pagkakataon na kaya namang gawin ng iyong anak, ikaw pa rin yung gumagawa. So, tandaan ho natin, mga kapatid, na somehow, sa ganun kong paraan, nadi-discourage ang ating mga kids. Pangalawa, you compare them to others. Nadi-discourage ang mga bata kapag inihahalin tulad mo siya sa ibang tao. Sa kapatid, umaaring sa kabarkada, o di kaya sa anak ng iyong kumpare. So, nadi-discourage po ang mga bata. Pangatlo, you always expect more. Nakakuha ng 125 sa grade, o kaya ay 99. Hindi. Dapat ay 100. Kung may 101, dapat 101 pa nga. Dapat laging ikaw ang una pag ka magpapadaig sa iyong mga eskwela. Dapat laging ikaw ang una. Kapag ka po ganun ang ating ginagawa sa ating anak, nadi-discourage ho sila. May mga expectation po. Pangapat, you minimize their victories. Yung ba, halimbawa, nakakuha ng mataas na marka, tapos nagdidiwang yung iyong anak, tapos ikaw naman, wala lang sa'yo. So pag ako ganun, ay nadi-discourage po ang ating mga anak. Yung bang, di ba, yung mga bata na natuto na sumulat ng A, hindi, dapat marunong ka na rin ng B. Nakasulat na ng A to Z, dapat marunong ka na rin ng numbers. So pagka ganun ang ating ginagawa sa ating anak, yung bang hindi ka marunong makitiwang sa iyong anak, o hindi ka marunong makiiyak sa iniiyak ng iyong anak. Sa totoo lang ho, alam niyo mga kapatid, bakit lumalayo ang anak sa kanyang tatay pagtanda at mas gusto niya ang kabarkada? Dahil hindi niya na-feel na barkada niya ang kanyang tatay, o ang kanyang daddy. So napakalaga po mga kapatid na ang mga anak ay encourager. Tingnan natin itong video nito. Actually, napakalaking tulong mo talaga na tayo naging Kristiyano. Bakit po? Kasi yung akin nung tatay, actually, saka lang ho, nalaman ko, narinig na siya magpasalamat. Alam niyo kung kailan? Na siya tumanggap sa Panginoon. Nung siya makakilala sa Panginoon, doon ko lang narinig na nabigyan ko siya ng pasalubong. Salamat, anak. First time mo in this story. Ang edad ko siguro noon ay 20, 22, 21. At yun yung napakalaking bagay bilang isang anak. Ng isang anak sa ganun ng pagkakataon, nai-encourage. Mga magulang o mga tatay, mahalaga na tayo po ay
nagbibigay o nagiging encourager sa atin pong mga anak. So tingnan po natin ang video ito. Napaka-encouragement po sa isang anak na meron pong tatay na kasama niya lagi sa hirap ng buhay. Bilang mga tatay, maganda na tayo po ay bibigyan encouragement sa ating mga anak. Kumusta ko tayo bilang mga tatay? Encourager ba tayo ng ating mga anak? O tayo yung taga-discourage sa ating mga anak? Sa totoo lang o, bakit tayo nagiging discouragement sa ating mga anak minsan? Dahil hindi tayo napalaki ng ating tatay na tayo ini-encourage. At kung hindi natin babaguhin yung ating paraan ng pamumuhay sa ayon sa tuntunin ng Panginoon, nauulit at mauulit po yun sa ating mga anak. Sa mga kapatid, encourager. Faithful, available, trusting, hopeful, encourager, at panghuli, responsible. Responsable. Able to be trusted or dependent upon, reliable. Sabi po na salita ng Panginoon, verse 8, and Abraham said, "My son,
God will provide Himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Responsible. Na kung saan responsable ito si Abraham na ituro sa kanyang anak ang tungkol sa Panginoon. Walang ibang pinagbuhatan ng kaalaman si Abraham, kundi ang kanya natutunan mula sa Panginoon. Alam niya sa kanyang sarili na si Lord may kakayanan na mag-provide para sa kanila. Responsible to train and disciple our wives and family or children. Sabi po ng Deuteronomy chapter 6, 4 hanggang 9, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso. Responsibilidad ng isang ama na una, mayroon siyang salita ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang salitang ito ay aking iniuutos sa iyo, ay ilagay mo sa iyong puso. Dapat una nasa puso. Pangalawa, at iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Ang pinag-uusapan no ay hindi mga legal wife. Pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Salamat, natapos din. Kapag ikaw ay lumalakad sa daan, tapasin natin na kung ikay nasa bahay, lumalakad sa daan, magkasama kayo, nagmomol, at kapag kayong dalawa ay nakahiga, at kapag kayong dalawa ay bumabangon, kung hindi tingnan, grabe yung tahanan kapag ganito nangyayari. Nakaupo, nakahiga, lumalakad, bumabangon, ano namang ginagawa, sabi ng Bible, walang ibang pinag-uusapan, kundi salita ng Diyos. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Ibig sabihin ay na-absorb ng iyong katawan, ng iyong espiritu, salita ng Diyos. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Kung inyong titignan, lahat ng ito ay nagsimula, ang pagtuturo ay nagsimula una sa kanyang ama. Sa ama na siyang head ng family. Alam niyo mga kapatid, talagang napakalaki ng responsibilidad ng isang tatay. At alam niyo sa salita ng Panginoon, meron ng halimbawa dito na tatay, pero may problema siyang tatay. Yung pong dalawang anak ni Eli. At makabasa po natin ito sa 1 Samuel chapter 2, 12 to 17. Sabi ng salita ng Panginoon, ang dalawang anak ni Eli ay parehong napastangan at walang takot kay Yahweh. Tuwing may maghahandog, pinapupunta nila ang kanilang mga katulong habang inilalaga ang karne. May dala silang malaking tinidor, may 3 ngipin. At itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay para sa saserdote. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa silo ang mga Israelita. Nakakatuwang isipin, pero isipin mo anak ng saserdote, naglilingkod sa temple. Tapos yung kanyang mga anak, ito yung trabaho. May dalang malaking tinidor, na-imagine nyo, tapos pag kami naghandog, tutusukin, siyempre, pipiliin yung mataba. Ang sabi rito, hindi lamang iyon, bago pa may handog ang taba ng karne, nilalapitan na nila ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay nyo sa saserdote. Hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Hilaw ang ibig niya. Kapag sinabi na naghahandog, na hintayin na munang ihandog ang taba bago sila kumuha hanggang sa gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari, bigyan na ninyo kami kung hindi aagawin namin yan sa inyo. Malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog kay Yahweh. Kung ating titingnan, ito yung isa sa ama na pinakita sa salita ng Panginoon na may problema sa kanyang pagdidisipulo sa kanyang mga anak. Ito ang problema, ito ang nangyari. At alam mo natin, kung babasahin natin yung susunod ng mga talata, napakalaki yung problema ng pamilyang ito. Kaya po mga kapatid, responsibilidad ho natin na ituro sa ating mga anak, sa ating asawa, ang salita ng Panginoon. Hindi lamang ituro, kundi gawin natin.
Mga tatay, kayo po ba ay responsible? Responsable po ba kayo? O tayo? Alam niyo mga kapatid, kung ang 6 na katangian ito ay meron tayo, maganda pong tingnan natin ang 6 na ito. Faithful, available, trusting, hopeful, encourager, responsible. Inuulit ko, kung ikaw ay isang tatay, mahalaga na mayroon kang ganitong katangian para magbigay ka ng luwalhati sa Diyos. Kung ikaw naman ay isang nanay, mahalaga na kapag nagpe-pray ka sa Panginoon, ito yung iyong mga guidelines. Ngayon, kung ikaw naman ay lalaki, nagnanais mag-asawa, maganda rin na ito rin ang iyong maging katangian sa iyong sarili. Ito ang iyong maging goal sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay isang babae na naghahanap ng mapapangasawa, mahalaga na ito yung iyong standard. Kapag pipili ka ng mapapangasawa, dapat faithful, dapat available, trusting, hopeful, encourager, responsible. Pero po ba tayo mga tatay na ang 6 na ganitong katangian? Meron po ba? Meron. Salamat po sa mga sumagot. Babae pa yata sumagot. So, magandang encouragement sa atin at paalala rin itong video ito. Bago po natin i-appreciate ang ating mga tatay, mahalaga na may pag-pray po natin sila. So, bago po tayo mag-pray, magandang mga tatay, ito yung ating maging panalangin sa ating mga sarili.
Kung ako yung magkakaroon ng anak, ay mas sasabihin sa akin ng aking anak na, Papa o Daddy, gusto kong maging kagaya mo. Bilang tatay, pagka ganun mo ang sinabi ng anak, ano pagkaramdam? Gusto kong maging kagaya ninyo. On the other hand, pag sinabi ng inyong anak, ayoko nga maging kagaya ni Daddy. Isama na ugali niya. Nakalapot pagkano ganun. Pero yung anak na magsasabi yung gusto kong maging kagaya ninyo kasi nakikita ko sa inyo ang Panginoon. Wow. Napakalaki yung gantimpala ng Panginoon sa atin bilang mga tatay. So kaya bilang mga tatay, napakahalaga na una sa lahat talaga maayos ang ating relasyon sa Panginoon. Mahirap po maging faithful, mahirap maging available, titiwala, hopeful. Mahirap po mga kapatid na mag-encourage, mahirap maging responsable kung tayo ay mismo malayo ang ating puso't buhay sa Panginoon. So ngayon po ay ang mga kabataan meron pong nakahanda para sa mga tatay natin sa ating iglesia.